Alam mo ba, may 5 uri ng manipulasyon na ginagamit ng mga master manipulator para kontrolin ka kahit hindi mo alam. Hindi lahat ng manipulasyon ay mararamdaman mo agad. Hindi lahat ng manipulator ay galit o agresibo. Minsan tahimik lang sila, matamis ang salita, at ang mga aksyon nila matamis pero mapanlinlang lang bago ka magsimulang magduda. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may malinis na intensyon. Ang pinakamapanganib na manipulasyon ay yung hindi mo alam na nangyayari, yung mga hindi mo nakita. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 manipulation tactics na hindi mo napapansin. Mga teknik na ginagamit araw-araw, hindi lang ng mga masasamang tao, kundi ng kahit sino na gustong kontrolin ang isip mo at ang desisyon mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, reputation hijacking. May mga taong hindi nagtatrabaho, pero sila ang umaani ng papuri. Hindi sila yung nagpuyat, hindi sila yung nag-effort, hindi sila yung sumugal. Pero sa dulo ng kwento, sila ang bida. Ganito gumagana ang reputation hijacking. Hindi nila kailangang maging magaling, kailangan lang nilang maging present sa tamang oras at matalino sa pag-angkin ng eksena. Sa meeting, sila ang unang magsasalita. Sa success, sila ang unang magpo-post. Sa recognition, sila ang unang tatayo. At habang tahimik ka lang, habang iniisip mong okay lang, alam naman nila ang totoo. Unti-unti nilang binubuo ang kwento. Isang kwentong sila ang bayani at ikaw extra lang. Masakit pero mas masakit ang katotohanan. Sa mundo ngayon, hindi sapat na magaling ka. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang pangalan mo, may ibang gagawa nun para sa sarili nila. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pinaghirapan mo. Tandaan mo, ang kredito na hindi mo inaangkin, may ibang aangkin. Ikalawa, authority piggybacking. Ang ilusyon ng kapangyarihan. Hindi sila ang tunay na leader, pero kaya nilang magmukhang sila ang may kontrol. Paano? Ginagamit nila ang pangalan ng may kapangyarihan. Kinakabit nila ang sarili nila sa mga taong may impluensya. At bago mo pa mapansin, parang sila na ang boss. Maririnig mo sila magsalita ng ganito. Close kami ni ganito. Napag-usapan na namin yan. May basbas yan sa taas. At dahil natural sa tao ang sumunod sa authority, hindi mo na kino-question. Hindi mo na chine-check kung totoo ba. Sumusunod ka na lang. Ito ang delikado sa authority piggybacking. Hindi nila kailangan ng tunay na kapangyarihan. Kailangan lang nila ng perception ng kapangyarihan. Sabi nga ni Sam, always say less than necessary. Pero ang manipulator, kabaligtaran. Sila ang pinakamadaldal sa kwarto, hindi dahil may laman ang sinasabi nila, kundi dahil gusto nilang punuin ang espasyo ng ingay para walang ibang marinig. Kapag kontrolado nila ang usapan, kontrolado nila ang perception. At kapag kontrolado nila ang perception, kontrolado ka na rin nila. Reality check. Hindi lahat ng mukhang leader talaga. Hindi lahat ng maingay may alam. At hindi lahat ng confident, totoo. Minsan, ang tunay na kapangyarihan tahimik lang. At ang pinakamaingay, yun ang may tinatago. Mini motivational punch. Kung gusto mong hindi ka malaro ng ganitong sistema, huwag kang basta maniwala sa sinasabi. Obserbahan mo, sino ang tunay na gumagawa, sino ang puro salita, sino ang umaani, kahit walang itinanim. Kapag natutunan mong makita ang pagkakaiba, hindi ka na madaling manipulahin. At sa mundong puno ng ilusyon, ang kakayahang makakita ng totoo. Yan ang tunay na kapangyarihan. Ikatlo, perception control ang tahimik na pagbaluktot ng katotohanan. Hindi nila kailangang magsinungaling ng direkta para lokohin ka. Mas delikado pa. Binabago nila kung paano mo naiintindihan ang katotohanan. Ganito ang galaw nila. Pareho kayong tumitingin sa iisang sitwasyon. Pero iba ang kwento na ipapaniwala nila sa'yo. Halimbawa, may nangyaring mali, imbes na itama, babaliktarin nila ang narrative. Hindi yan yung nangyari. Overreacting ka lang. Hindi mo lang naiintindihan. Unti-unti hindi na nila binabago ang facts. Ikaw na ang binabago nila. Sabi nga ni, all truth passes through 3 stages. Ridicule, opposition, acceptance. Pero sa kamay ng manipulator, ang katotohanan hindi na dumadaan sa proseso. Diretso nila itong tinatabunan. Paulit-ulit nilang ipapasok sa isip mo ang isang bersyon ng realidad. Hanggang sa yun na ang paniwalaan mo. At kapag nangyari yon, hindi ka na nila kailangang kontrolin. Ikaw na mismo ang kokontrol sa sarili mo.
Ayon sa kwentong sila ang gumawa, ito ang pinakamapanganib na parte. Kapag hindi mo na alam kung ano ang totoo, wala ka ng laban. Reality check. Hindi lahat ng naririnig mo ay katotohanan at hindi lahat ng nararamdaman mong mali. Mali nga. Minsan, yun ang huling piraso ng sarili mong katotohanan na sinusubukang mabuhay. Mini motivational punch. Matutong magtanong, matutong magduda, hindi sa sarili mo kundi sa impormasyong pinapasok sa'yo dahil ang taong kayang mag-isip para sa sarili niya. Hindi basta-basta makokontrol. Ika-4, strategic victimhood ang pagiging biktima bilang sandata. Kapag nahuli sila, hindi sila lalaban, hindi rin sila amin. Mas matalino sila dun, magiging biktima sila. Bigla silang magiging mahina, bigla silang masasaktan, bigla silang kawawa. At ikaw na dapat ang galit, ikaw pa ang maawa. Ganito gumagana ang strategic victimhood. Ginagamit nila ang emosyon mo laban sa'yo. Iiyak sila hindi para humingi ng tawad, kundi para takasan ang responsibilidad. Magkukwento sila ng hirap nila para makalimutan mo ang mali nila. At sa huli, ikaw pa ang magsusorry. Sabi nga ni, whoever fights monsters should see to it that in the process, he does not become a monster. Pero ang hindi sinasabi ng iba, minsan ang monster, hindi mukhang halimaw. Minsan mukha itong biktima. Mas malalim na katotohanan. Hindi lahat ng umiiyak, inosente. Hindi lahat ng naaawa ka, dapat mong paniwalaan. May mga taong kabisado ang sistema ng emosyon at ginagamit nila ito para baligtarin ang sitwasyon. At kung hindi ka alerto, ikaw ang magiging kontrabida sa kwento kahit ikaw ang nasaktan. Mini motivational punch. Matutong makinig. Pero huwag mawala ang katotohanan. Ang empathy mahalaga, pero kapag ginamit laban sa'yo, kailangan mong matutong umatras. Dahil ang tunay na lakas, hindi lang sa pagiging mabait, kundi sa kakayahang makita kung kailan ka na niloloko. At kapag nakita mo yon, hindi ka na nila kayang baliktarin. 5, social proof manipulation. Kapag ang marami ang nagiging sukatan ng tama, kapag maraming tao ang naniniwala, madali kang sumunod, hindi dahil sigurado kang tama, kundi dahil ayaw mong maiwan. Ito ang kahinaan ng tao na ginagamit ng manipulator. Ang takot na maging iba. Makikita mo ito sa social media. Isang opinion paulit-ulit na shinare. Maraming likes, maraming comments, at dahil doon parang automatic. Nagiging katotohanan. Pero isipin mo ito, ilang beses na bang napatunayan sa kasaysayan na ang karamihan mali? Sabi nga ni, sa kanyang pag-aaral tungkol sa crowd psychology, the masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste. Masakit pakinggan. Pero ganito ang realidad. Kapag nasa grupo ka, hindi mo na iniisip kung tama o mali. Iniisip mo kung tanggap ka o hindi. At doon pumapasok ang manipulator. Gagawa sila ng illusion na lahat naniniwala. Magpapakita sila ng fake support. Magpapalakas ng ingay para maramdaman mong ikaw lang ang hindi sumasang-ayon. At kapag naramdaman mo yon, mag-a-adjust ka. Hindi dahil convinced ka, kundi dahil pressured ka. Reality check. Hindi porket maraming sumasang-ayon, tama na. At hindi porket ikaw lang ang kumukontra, mali ka na. Minsan ang katotohanan tahimik lang. At ang kasinungalingan, maingay. Mini motivational punch. Matutong tumayo kahit mag-isa. Matutong mag-isip kahit iba ang sinasabi ng lahat. Dahil ang taong sumusunod lang sa karamihan, madaling kontrolin. Pero ang taong may sariling paninindigan, yan ang mahirap galawin. 6, gaslighting ang tahimik na pagwasak sa iyong isip. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Hindi ka nila atakihin ng direkta. Hindi ka nila sisigawan. Hindi ka nila lalabanan. Sa halip, sisiraan nila ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi mo naman talaga nakita yon. Imagination mo lang yan. Ang drama mo naman. Sa umpisa, lalaban ka pa. Sigurado ka sa nakita mo. Sigurado ka sa naramdaman mo. Pero habang tumatagal, paulit-ulit, magdududa ka na. Hanggang sa dumating ang punto, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Ito ang tunay na layunin ng gaslighting. Hindi ka kontrolin agad, kundi sirain muna ang pundasyon mo. Sabi nga ni, the mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. At ang manipulator? Dun sila kumikilos. Sa ilalim, unti-unti nilang binabago ang subconscious mo hanggang sa kahit wala na sila, kontrolado ka pa rin ng epekto nila. Masakit na katotohanan. Kapag nag-gaslight ka, hindi mo agad mapapansin.
Dahil ang unang nawawala, ang tiwala mo sa sarili mo. At kapag nawala yon, madali ka nang hubugin. Reality check. Kung may isang bagay kang dapat protektahan, hindi pera, hindi status, kundi ang sariling mong pag-iisip. Mini motivational punch. Magtiwala ka sa sarili mong obserbasyon, sa naramdaman mo, sa nakita mo. Hindi ka perpekto, pero hindi ka rin bulag. At kapag natutunan mong panindigan ang sarili mong katotohanan, wala nang manipulator ang kayang pumasok sa isip mo. Dahil ang taong may malinaw na isip, hindi basta-basta nasisira. Ikapito, guilt tripping ang pagkadena sa konsensya mo. Hindi ka nila pipilitin gamit ang lakas. Hindi ka nila tatakutin ng direkta. Mas simple ang paraan nila. Gagamitin nila ang kabutihan mo laban sa'yo. Akala ko ba mabait ka? Ganito na lang ba ako sa'yo? After ng lahat ng ginawa ko, ganito ka. At dahil may konsensya ka, napapaisip ka. Baka na nga ako yung mali. Baka kailangan ko mag-adjust. Baka kailangan ko mag-sorry. Kahit sa totoo lang, wala ka namang kasalanan. Ito ang taktika ng guilt tripping. Hindi nila inaayos ang sitwasyon. Inaayos nila ang emosyon mo para sumunod ka. Sabi nga ni, people will do anything no matter how absurd to avoid facing their own souls. At ang manipulator, imbes na harapin ang mali nila, ililipat nila ang bigat sa'yo. Ikaw ang gagawing responsable. Ikaw ang magdadala ng guilt. Ikaw ang mag-a-adjust. Mas malalim na katotohanan. Habang mas mabuti kang tao, mas madali kang targetin dahil alam nilang may puso ka, alam nilang may pakialam ka, at alam nilang hindi mo kayang tiisin ang guilt. Kaya yun ang gagamitin nila hanggang sa masanay kang ikaw ang laging nagbibigay. Ikaw ang laging sumusunod. Ikaw ang laging talo. Reality check. Hindi lahat ng nararamdaman mong guilt totoo. Minsan itinanim lang yan sa'yo. At hindi lahat ng kailangan mong ayusin. Responsibilidad mo. Mini motivational punch. Matutong mag-set ng boundaries. Matutong magsabi ng hindi nagsosorry. Dahil ang taong kayang kontrolin ang konsensya mo, kaya ka rin kontrolin ng buo. Pero kapag alam mo kung saan ka titigil, doon nagsisimula ang tunay mong lakas. Ikawalo, love bombing. Ang matamis na simula na may kapalit na control. Sa simula, parang perpekto lahat. Sobrang attention, sobrang effort, sobrang pagmamahal. Parang ikaw na ang pinaka-importanting tao sa mundo. Kung may taong unti-unting inilalayo ka sa lahat, hindi yan pagmamahal. Control yan. Mini motivational punch. Pahalagahan mo ang mga taong totoo sa'yo. Yung hindi ka kinokontrol kundi pinapalaya ka. Dahil ang tunay na relasyon, hindi ka hinihiwalay sa mundo. Pinapalawak ka nito. At kapag pinili mong manatiling konektado, hindi ka basta-basta mababagsak. Ika-10, fear of missing out FOMO. Ang pagmamadali na hindi mo napapansin, last chance na. Ngayon lang to. Pag pinalampas mo, wala na. Ilang beses mo na bang narinig yan? At ilang beses ka nang napilitan, magdesisyon ng hindi handa. Ito ang lakas ng FOMO. Hindi ka nito kinukumbinsi gamit ang logic. Ginagamit nito ang takot mo. Takot na maiwan, takot na mawalan, takot na magsisi. At kapag natakot ka, nagmamadali ka. At kapag nagmamadali ka, hindi ka na nag-iisip ng malinaw. Sabi nga ni, nothing in life is as important as you think it is while you are thinking about it. Pero sa moment ng pressure, lahat parang urgent. Lahat parang kailangan ngayon. At yun ang eksaktong moment na hinihintay ng manipulator. Pipilitin ka nilang magdesisyon bago ka pa makapag-isip. Mas malalim na katotohanan. Ang mga totoong opportunity, hindi ka pinipilit, hindi ka minamadali, hindi ka tinatakot. Pero ang manipulasyon, laging may countdown. Reality check. Kung may pressure, magduda ka. Kung may pagmamadali, huminto ka. Dahil ang desisyon na minadali, madalas pagsisihan. Mini motivational punch. Matutong maghintay. Matutong huminga bago magdesisyon. Dahil ang taong hindi natitinag ng pressure, hindi basta-basta naloloko. At tandaan mo, mas okay nang mawalan ng opportunity kaysa mawala ang kontrol sa sarili mo. Dahil kapag kontrolado mo ang isip mo, ikaw ang may tunay na kapangyarihan. Ngayon ito ang masakit na katotohanan. Hindi mo maiiwasan ang mga manipulator. Nasa trabaho sila, nasa social media. Minsan, nasa mismong circle mo pa. Pero may isang bagay na kaya mong kontrolin. Ang sarili mong isip. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost any how. Kapag malinaw sa'yo kung sino ka, hindi ka basta-basta mababali. Final message.
hindi ka kailangan maging paranoid. Pero kailangan mong maging mulat dahil sa mundong puno ng manipulasyon, ang pinakamalakas na tao, hindi yung pinakamatalino, kundi yung marunong kumilala ng totoo sa hindi. Tandaan mo, ang pinakamapanganib na manipulasyon, hindi yung nararamdaman mo, kundi yung hindi mo napapansin. At simula ngayon, hindi ka na magiging bulag,